Happy Wednesday day mga kapupilya. So yun guys, andito ngayon tayo ngayon sa video na ito para tayo ay magluto. So bali ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng lechon belly roll. So bali ito yung ating lechon belly. Ito yung belly na ating lulutuin sa video na ito. So yan ang ginagawa ko dito ay nilalagyan natin ng gayat yung ating belly. So yun guys, ang purpose nitong ating paggagayat para yung mga ingredient natin like pepper and salt mas manuot yung lasa nila dun sa ating laman ng ating baboy. So yun, papakita ko na lang sa inyo kung paano natin gagawin yan. So ito yung part na yan, yung ating kabilang part, yung may mga balat-balat ng baboy. So ang ginawa ko lang dyan na yan, tusok ko lang para pag lagyan na natin siya ng pampalasa niya, mas manuot pa rin dun sa ating lechon belly. So same lang siya ng purpose dun sa isa nating part na ginawa dun sa kabilang side ng belly. So yun yung purpose niya para mas manuot yung lasa ng mga ingredient sa ating lechon belly. So dito naman sa part na to ay pinunasan natin ng tissue paper yung ating belly. So para mawala yung mga tubig-tubig at para mabilis din siya maluto. Kasi pagka medyo nawala na yung mga tubig-tubig niya, mas mabilis na maluluto yung ating baboy. At dito naman sa part na to, pagkatapos natin magpunas ng belly, ay ilalagyan na natin ng salt. So ang ginamit ko dito ay Himalayan salt. So bali yan, bali maganda yung panglagay natin ng salt kasi madali na siyang ikalat. So pagkalagay natin dyan, pwede na natin siyang hindi gamitan ng kamay pagpapakalat. So same lang din naman dito sa ating ground black pepper. Pagkatapos natin na mailagay yung ground black pepper, ilalagay na natin tong garlic, onion, tsaka tong mga dahon-dahon na, ano ba tawag dito? Nakakalimutan ko yung tawag. At ayun, natandaan ko na. Spring onion, tsaka lemongrass. So yun, tingnan lang, nag-review pa ako bago ko maalala yung mga dahon na yan, mga green na yan. So yan guys, bali yan ang ginawa ko. Bali, inaayos ko lang dyan guys para magkasya yung ating mga palaman ng ating lechon belly. So yan, bali yan, inarrange ko lang siya ng ganyan. Tapos after nyan itatali na natin siya. So ito lang yung medyo mahirap na part kasi nga medyo malaki yung belly natin at mahirap siyang itali. So mahirap siyang i-compress kasi nalalaglag yung mga laman niya. So dito sa part na to ay talagang ako yung nahirapan. Kita-kita nyo naman kung paano ako nahihirapan dyan. Kita nyo yan guys oh. Tapos ang hirap niya itali din. Kasi kailangan nung super higpit nung tali para mas mag-compress yung laman nung baboy natin. Tsaka mas maganda rin yung magiging luto natin kasi mas malalasahan natin yung mga ingredients natin pagka mas compress siya dun sa ating lechon belly. So ito na nga pala ang result ng ating pagtali. So yan. Ang laka-laka nung lechon belly natin guys. Yun nyo naman parang isang hita na parang hita ko na yan So ito yung nilalagay natin guys. Yan yung ating mixture na pampahid natin sa ating lechon belly sa outer part niya. Sa may balat. So yan, bali dito ay pupunasan lang natin dyan. Yung lahat ng part ng ating lechon belly. Pagkatapos nga natin mapunasan ang ating lechon belly ng ating pampalasa. So dito ay nag-set up na tayo ng ating oven. Pero naka-preheat na siya kanina pa. So bali sinet ko lang yung timer niya. I mean yung ilang degree yung ating ilalagay. So yan, medyo nahihirapan pa ako dito maglagay ng ating lechon kasi mabilis magsara yung pinto ng ating oven. So pero yan guys, nagawan din naman ng paraan. Tumigil naman din siya. So ayan guys, kitang-kita nyo naman yung ating belly, napakalaki. So ang bigat niya siguro mga nasa 3 kilos ata yan yung lulutuin natin. So binawasan ko pa nga yan ng laman kasi
super dami niyang laman. So, yung loob. So, pagka hindi ko siya binawasan, hindi natin siya maroroll ng ayos. So, hindi na natin siya malalagyan ng palaman. So, yan, makikita nyo guys, nagseta tayo dito ng 180 degrees Celsius. After ng 15 to 20 minutes, papahira na natin yung lechon belly natin na yung ginawa natin kanina na pampahay dun sa ating lechon. So, pagka medyo natuyo na yung lechon natin at nagda-dry na siya, so papahirang na natin siya para mas kumapit yung ating pampalasa dun sa ating balat ng lechon. So, siyempre iba yung lasa ng labas ng lechon, yung balat, kaysa dun sa loob. Kasi yung sa loob, di ba nga, yung nilagay natin is yung mga green, mga gulay-gulay. So, we will repeat that process lang mga 3 to 4 times hanggang sa maluto yung ating lechon belly. So, dito guys, ay papakita natin yung napakagandang view ng snow. Yan, napakalakas ng snow. So, makikita nyo guys, kitang-kita nyo na pumasok na yung snow sa ating balcony. So, after ng New Year guys, talaga namang nagkaroon ng snowstorm dito. So, dito naman guys, makita nyo ay nilagay na natin yung degree natin sa 200. So, tinaasan na natin yung init kasi naluto na yung loob ng ating lechon. So, ang gagawin naman natin ay lulutuin na natin yung labas. So, mas mabibilis na yung pagluto ng yung labas ng ating lechon, yung balat-balat. After mga 1 hour, so yan, okay na yung ating lechon belly. At yan, medyo natin yung usok kasi mga amoy sa ating bahay. So yan guys, kita nyo naman ang itsura ng ating lechon belly. So ilalabas ko na yan dyan, tapos i-prepare na natin. So tara, check na natin kung ayos ba o masarap pa yung ating niluto. Let's go! At ito na nga ang ating lechon belly. So yan, check natin yung lutong niya. Mic check. At magsisimula na nga tayo mag-prepare dito at ihiwain na natin yung ating lechon belly. So, yun nga, to be honest, ay hindi super naging malutong yung lahat ng part ng ating balat ng lechon belly. So, yung side niya medyo malambot pa. Pero luto naman na siya at okay na rin siya. So, hindi naman sobrang dami yung malambot. So, may mga part lang na malambot kasi hindi na tatatamaan ng super na init ng ating oven. So, hindi ko rin alam kung paano. So, siguro medyo mataas yung posisyon ng lechon belly ko dun sa oven. So, dapat siguro mas binabaan ko siya para mas even yung init ng lahat ng part ng lechon belly. So, yun lang naman. So nga pala, ang lechon belly na to ay hindi namin kayang ubusin dahil sobrang laki. So hindi pa nga namin naubos yung half na yan, yung kinat ko na yan. At yun nga, syempre pagkatapos yan, pag hindi natin naubos yan, alam nyo na yung kasunod dyan, mga Pinoy. Lechon paksiw! So yun, yung mga gagawin namin dyan ay lechon paksiw na. Pagkatapos natin iluto yan or hindi namin maubos yan, lechon paksiw na sigurado ang kakalabasan yan. Kita-kita nyo naman napakarami yan. So, 4 lang kami kakain. So, yun. At kita-kita nyo naman na sobrang laki ng lechon natin. So, hindi namin talaga maubos. Talagang pang lechon paksiw ang matitira. So, yan. Makikita nyo naman na yung loob ng ating lechon belly ay kita nyo naman na lutong-luto naman siya. So, yun. Kaya napakaganda talaga na mag-start kayo ng magluluto kayo ng lechon na yun nga, mababa muna yung degree. So para yung loob ng ating lechon belly ay maluto ng maayos, hindi siya mahilaw sa loob at malutong sa labas or sunog sa labas. May mga ganun kasing pangyayari minsan. So mas maganda magsimula sa mababang degree. So yun nga talaga, it takes time talaga sa pagluluto ng lechon belly. So kailangan mong patient and yun nga, hintay ka sa result ng magiging maayos na result ng lechon belly. So yun lang naman.
some tips na siguro yan. Siguro marami din may alam niyan, or sa mga hindi pa nakakatry at gusto mag-try magluwa ng lechon belly, so yun lang naman ng konting tips na kailangan talagang magbigay ng maglaan ng oras sa pagluluto nito. So it takes time talaga sa pagluluto ng lechon. Kailangan na 2 to 3 hours yung magugulo mo sa pagluluto nito. Sa pag-prepare, syempre sa pagluluto sa oven, syempre kailangan siyang mas matagal magmaluto, mas masarap yung magiging result ng lechon belly mo. Hindi mo luto kayo iba. Kaya, pwede kari-kari. Hindi pa dumidikit yung ano eh. Hindi pa dumidikit sa tintahan na hindi natutunog. Hindi pa marami. Tumigil yan, magiging freezer ang buong paligid. Hindi natin makaka-order kasi So hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat sa panonood guys. God bless and ingat!